Ang init ng araw sa Jordan ay tila mas malupit kaysa sa nakasanayan ni Elcia Amaral, isang dalubhasang geologist mula sa Brazil. Habang nakatingin siya mula sa bintana ng sasakyang nagdadala sa kanya papunta sa gilid ng Mar Morto, hindi niya maiwasang magtaka kung paano siya napunta sa ganitong lugar. Ang tanawin ay tigang, malamlam, at tila walang buhay, isang eksenang nakalulungkot ngunit kahanga-hanga rin sa sarili nitong paraan. Hindi ko inakala na ang lugar na ito ay ganito katindi ang init, sabi niya sa driver, isang lokal na lalaki na nagngangalang Omar. Sanay kami rito, sagot nito habang nakangiti, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang puno ng alikabok. Pero sigurado akong magugulat ka sa makikita mo. Ang Mar Morto ay may mga lihim na hindi madaling maipaliwanag. Bahagyang natawa si Elcia. Para sa isang siyentipiko, ang mga lihim ay palaging may paliwanag, anumang bagay ay may lohika kung sisipatin ng mabuti. Ngunit, alam niyang kakaiba ang misyon niyang ito. Isang ulat ang dumating sa kanilang tanggapan sa São Paulo, bumubukas ang lupa sa mga gilid ng Mar Morto at nagiging mga lagoon. Mas nakakagulat, may naiulat na mga palatandaan ng buhay sa mga lugar na dati tila imposible itong mangyari. Pagdating nila sa campsite, sinalubong siya ng isang grupo ng mga lokal at internasyonal na siyentipiko. Isang lalaki ang sumalubong kay Elcia, si Elias Haddad, ang namumuno sa proyekto. Amaral. Ang tagal naming hinintay ang iyong pagdating, sabi nito habang inaabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Ang ganda ng tanawin dito, Haddad, sagot ni Elcia habang tinatanggap ang kamay nito. Pero bakit tila masyadong maraming tao para sa isang simpleng geological event? Napatawa si Elias. Simpleng geological event. Amaral, sa tingin ko magbabago ang pananaw mo sa mga susunod na araw. Samantala, sa kabilang bahagi ng Jordan, isang kabataang pastor na nagngangalang Daniel Harper ang nagkakape sa beranda ng kanyang bahay habang nagbabasa ng Biblia. Tumigil siya sa isang partikular na talata sa aklat ng Zacarias. Sa araw na iyon, ang tubig na nagbibigay buhay ay dadaloy mula sa Jerusalem, kalahati nito patungo sa dagat na patay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may kakaibang bigat ang mga salitang ito sa araw na iyon. Biglang tumunog ang telepono. Si Pastor John, isa sa kanyang mga tagapayo, ang nasa linya. Daniel, sabi ng matanda, narinig mo na ba ang tungkol sa Mar Morto? Narinig ko na, sagot niya habang tumutuwid ng upo. Ano ang nangyayari roon? May mga ulat na ang tubig doon ay nagkakaroon ng buhay, sagot ni Pastor John, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ito ba'y isang senyales? Ito ba ang katuparan ng propesya? Hindi ko alam, sagot ni Daniel habang nakatingin sa tanawin ng disyerto mula sa kanyang bintana. Ngunit sa tingin ko, kailangan ko itong makita ng personal. Habang si Elcia ay abala sa pagsusuri ng mga samples mula sa lupa, napansin niyang may kakaibang elemento sa tubig ng bagong lagoon. Ang antas ng asin ay bumaba sa ilang bahagi, isang bagay na tila imposibleng mangyari. Elias, tingnan mo ito, sabi niya habang iniabot ang resulta ng pagsusuri. Tiningnan ni Elias ang papel at napakunot noo. Kung tama ito, Elcia, ang isang lugar na ganito kaalat ay unti-unting nagiging mas matabang. Sa tingin mo, ito ba'y natural o may ibang bagay na nangyayari rito? Hindi ko pa masasabi, sagot ni Elcia, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Sa parehong araw, si Daniel ay dumating sa lugar. Hindi niya inaasahan ang tanawin, ang tubig na dati malasalamin sa katahimikan ay ngayon puno ng mga maliliit na lagoon, at tila may sumisibol na mga halaman sa gilid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaiba sa lugar na ito, na tila ang disyerto ay gumigising. Lumapit si Daniel sa isang grupo ng mga tao, kung saan naroon si Elcia na nag-ulat sa mga kasama niyang siyentipiko. Ano nang nangyayari dito? Tanong niya sa isa sa mga lokal na gabay. Hindi pa namin alam ng eksakto, sagot ng lalaki. Ngunit maraming naniniwala na ito'y isang milagro. Habang nakikinig si Daniel, napansin siya ni Elcia. Pasensya na, ngunit bawal ang mga hindi otorisado sa lugar na ito, sabi niya. Ngunit bago pa makaalis si Daniel, siya'y nagtanong, naniniwala ka ba sa mga himala, doktora? Sa pagtatapos ng araw, parehong naguguluhan si Elcia at Daniel, ngunit parehong hindi maikakailan na ang kanilang mga landas ay tila sinadya upang magtagpo. Ang Mar Morto, isang simbolo ng kawalan ng buhay, ay nagbubukas ng mga misteryong magpapabago sa kanilang paniniwala at sa mundo.
Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang init ng araw ay tila nagiging mas matindi habang patuloy na nagkakagulo ang mga grupo ng tao malapit sa bagong lagoon sa Mar Morto. Ang tunog ng mga pag-uusap, kamera, at pagtatalo ay tila nagpapatindi ng tensyon sa paligid. Sa kabila ng lahat ng ito, si Elsia ay abala pa rin sa kanyang pagsusuri ng mga sample ng tubig at lupa. Ngunit ang kanyang isip ay tila hindi matanggal sa kakaibang tanong na bumulabog sa kanya mula kahapon, ang tanong ng estrangherong pastor, naniniwala ka ba sa mga himala? Si Daniel, samantala, ay bumalik sa site ng maaga kinabukasan, bitbit ang kanyang Biblia at isang pakiramdam ng pangako. Tumayo siya sa gilid ng lagoon, tahimik na nagdarasal, ngunit hindi niya napansin na si Elsia ay nasa likuran niya. Balik ka na naman, sabi ni Elsia habang hawak ang clipboard niya. Nagulat si Daniel at napangiti. Hindi ko mapigilan. Parang may tawag dito na hindi ko maipaliwanag. Kung ganon, ipaliwanag mo sa akin ang ginagawa mo rito. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga turista, tugon ni Elsia, may bahagyang iritasyon sa boses niya. Hindi ako turista, sagot ni Daniel. Ako'y isang pastor. At naniniwala akong may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Napabuntong hininga si Elsia. Pastor o hindi, ang lugar na ito ay para sa agham, hindi para sa mga paniniwala. Ang agham at pananampalataya ay hindi magkalaban, sabi ni Daniel, sabay ngiti. Minsan, magkasabay silang nagbibigay liwanag sa katotohanan. Hindi nakasagot agad si Elsia. Sa halip, bumalik siya sa kanyang trabaho, ngunit naramdaman niyang ang lalaking ito ay hindi isang karaniwang tao lamang na mapapalayas niya basta-basta. Sa gabing iyon, nagkaroon ng pagtitipon ang mga siyentipiko sa kampo. Si Elias Haddad ang nanguna sa pag-uusap. Ang ating mga resulta ay nagpapakita na ang konsentrasyon ng asin sa ilang bahagi ng lagoon ay bumaba ng malaki. Hindi ito natural na nangyayari, sabi niya habang ipinapakita ang mga datos sa screen. May mga tanong ba? Tanong niya pagkatapos ng kanyang presentasyon. Itinaas ni Elsia ang kamay. May posibilidad ba na ang mga pagbabagong ito ay resulta ng geothermal activity sa ilalim ng lupa? Maaaring may mga bagong underground springs na nagdadala ng tubig tabang. Tumango si Elias. Isa yan sa ating mga teorya, ngunit kahit ganoon, ang bilis ng mga pagbabagong ito ay hindi pa rin maipaliwanag. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang bigat ng misteryo ay bumalot sa lahat. Samantala, sa kabilang dako ng camp, isang maliit na grupo ng mga lokal ang nagtipon para makinig kay Daniel. Sa gitna ng madilim na gabi, hawak niya ang kanyang Biblia at binasa ang isang talata mula sa aklat ng Ezekiel. At ang mga isda sa dagat ay magiging gaya ng mga isda sa dakilang dagat, napakarami. Ang mga salitang ito ay isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, sabi niya, ang boses niya ay puno ng damdamin. At ngayon, nakikita natin ang katuparan nito sa ating harapan. Pastor, ibig niyo bang sabihin na ito'y isang tanda? Tanong ng isa sa mga nakikinig, isang matandang babae na may dalang rosaryo. Hindi ko sinasabing sigurado ako, sagot ni Daniel. Ngunit naniniwala akong hindi ito isang simpleng pangyayari lamang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kilabot sa mga nakikinig. Sa kabila ng kanyang maingat na mga salita, malinaw sa lahat na ang kanilang paniniwala ay lumalalim. Kinabukasan, habang nagsusuri si Elsia ng bagong sample ng tubig, napansin niyang may kakaiba. Elias, tawag niya. Tingnan mo ito. Lumapit si Elias at tumingin sa ilalim ng mikroskopyo. Ano ito? Mukhang ni buhay, sabi ni Elsia, hindi makapaniwala. May mga mikroorganismo sa tubig na ito. Sa lugar na ito. Impossible. Ngunit bago pa nila masimulan ang mas malalim na pagsusuri, dumating ang isa pang siyentipiko na tila nagmamadali. May nangyari sa kabilang lagoon. May natagpo ang mga maliliit na isda. Napatigil si Elsia. Isda? Impossible iyon. Walang isda ang mabubuhay sa ganitong klase ng kapaligiran. Ngunit naroon sila, sabi ng siyentipiko. At tila parami sila ng parami. Habang papalapit ang araw, nagiging malinaw na ang mga pagbabagong nagaganap sa Mar Morto ay hindi lamang isang simpleng geological phenomenon. Ang misteryo ay lumalalim at ang agwat sa pagitan ng agham at pananampalataya ay patuloy na nagiging mas mahirap tawirin. Si Elsia, bagamat nananatiling nakatuon sa agham,
ay hindi maikakailan na ang kanyang mga natuklasan ay hindi tugma sa lohika. Si Daniel, sa kabilang banda, ay natutulak na palawakin ang kanyang misyon. Nakikita ang mga pagbabagong ito bilang isang panawagan para sa mas malalim na pananampalataya. Sa likod ng kanilang mga iniisip, ang tanong ay nananatili, ano ang totoong nangyayari sa Mar Morto at bakit ngayon ito nangyayari? Ang sikat ng araw sa disyerto ay mas maliwanag kaysa sa dati, at tila ang buong lugar sa paligid ng Mar Morto ay gising na gising. Ang balita tungkol sa mga isda na natagpuan sa lagoon ay mabilis na kumalat. Hindi lamang mga siyentipiko ang dumarating ngayon, kundi pati na rin ang mga lokal na naniniwalang ito ay isang tanda mula sa Diyos. Si Daniel, sa kabila ng kanyang maingat na mga hakbang, ay nakadarama ng malalim na pagnanasa na maranasan ang nangyayari ng mas malapit. Elsia, ano ang ginagawa mo rito ng maaga? Tanong ni Elias habang naglalakad papunta sa site ng lagoon. Si Elsia, abala sa pagsusuri ng tubig, ay bahagyang ngumiti. Hindi ako makatulog, sagot niya. Ang mga isdang natagpuan kahapon ay nagbigay ng higit na tanong kaysa sagot. Hindi ko maipaliwanag kung paano sila nabubuhay sa ganitong tubig. Napatingin si Elias sa lagoon, kung saan makikita ang ilang maliliit na isda na lumalangoy sa mababaw na tubig. Maaari bang ito ay isang mutation? O baka may underground spring na nagdadala ng tubig tabang? Posible, sagot ni Elsia. Ngunit kahit ganoon, ang bilis ng adaptasyon ng mga isda ay hindi natural. Habang nagsasalita sila, isang lokal na lalaki ang lumapit. Si Omar, ang driver ni Elsia, ay may dalang balde na puno ng tubig mula sa lagoon. Tingnan niyo ito, sabi ni Omar. Ang mga tao ay naniniwala na ang tubig mula rito ay may himalang taglay. Napakunot ang noo ni Elsia. Himala? Hindi ito tubig na maaaring inumin. Hindi para inumin, sagot ni Omar. Ngunit ang ilang tao ay ginagamit ito upang hugasan ang kanilang mga sugat. May mga kwento na gumagaling sila. Hindi alam ni Elsia kung matatawa o magdududa. Ngunit sa mga mata ni Omar, nakita niya ang isang bagay na hindi mapapabulaanan, paniniwala. Sa kabilang dako ng lagoon, si Daniel ay nakatayo kasama ang ilang lokal na mananampalataya. Hawak niya ang kanyang Biblia, ngunit ang kanyang isip ay puno ng tanong. Pastor, sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit, nakikita mo ba ito bilang tanda ng Diyos? Nag-isip si Daniel bago sumagot. Sa tingin ko, ang bawat bahagi ng likas na mundo ay gawa ng Diyos. Ngunit kung ito man ay tanda, hindi ko masasabi ng may katiyakan. Ngunit ang mga isda, Pastor, dagdag ng isa pa. Walang nabubuhay na isda rito noon. Tumango si Daniel. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating magpasalamat. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang tanong kung bakit nangyari ito. Ang tanong ay, ano ang sinasabi nito sa atin? Habang nagsasalita si Daniel, isang bata ang lumapit, bitbit ang isang maliit na isda na nahuli sa lagoon. Pastor, tingnan mo ito, sabi ng bata. Parang napakarami na nila. Tumingin si Daniel sa isda, at tila may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang bahagi ng kanya ay nagsasabing ito'y isang simpleng pangyayari lamang, ngunit ang isa pang bahagi ay nagsasabing ito'y may malalim na kahulugan. Kinahapunan, isang maliit na insidente ang nagbigay ng higit na atensyon sa lagoon. Isang babae na may sugat sa kanyang braso ang lumapit sa tubig, sinasabing gusto niyang subukang hugasan ito. Sa kabila ng babala ng mga siyentipiko, ginawa pa rin niya ito. Ilang oras lamang ang nakalipas, ang babae ay bumalik, ipinapakita na ang sugat ay tila naghilom. Nakita niyo ba, sabi niya, halos sumisigaw sa tuwa. Ito'y isang milagro. Agad na nagtipon ang mga tao sa paligid, bawat isa'y may kanya-kanyang opinyon. Si Elsia ay tumakbo papunta sa lugar, sinusubukang pigilan ang kaguluhan. Walang ebidensya na ang tubig na ito ay may ganitong epekto, sabi niya, ngunit tila walang nakikinig. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Daniel. Tumayo siya sa harapan ng mga tao at tinaas ang kanyang kamay. Sandali lang, sabi niya. Huwag nating gawing haka-haka ang lahat ng ito. Alalahanin natin na ang anumang biyaya, maging ito'y maliit o malaki, ay dapat nating pahalagahan ng may pananampalataya, hindi pananakot. Ang kanyang mga salita ay tila nagpakalma sa karamihan, ngunit sa loob-loob ni Daniel, alam niyang ang nangyayari ay mas malaki kaysa sa kanyang mga naisip. Habang lumalalim ang gabi, si Elsia ay nagbalik sa kanyang tent, pagod ngunit hindi mapakali.
Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research tungkol sa mga geological phenomena na maaaring magpaliwanag ng lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, wala siyang makitang sagot. Elias, sabi niya nang pumasok si Elias sa tent. May teorya ka ba? Kahit ano. Umiling si Elias. Wala. At iyan ang problema. Walang datos na umaakma sa kung ano ang nangyayari rito. Samantala, si Daniel ay nakaupo malapit sa lagoon, nag-iisa. Ang kanyang Biblia ay bukas sa aklat ng Zacarias, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa talata. Sa araw na yon, ang tubig na nagbibigay buhay ay dadaloy mula sa Jerusalem, kalahati nito patungo sa dagat na patay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Panginoon, bulong niya, kung ito man ay tanda, gabayan mo ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sa pagtatapos ng araw, ang Mar Morto ay nanatiling isang misteryo, ngunit ang damdaming bumabalot sa mga naroroon ay nagbago. Ang mga tao ay nagsimulang maniwala na ang lugar na ito ay hindi na lamang basta isang tigang na disyerto. Sa kabila ng kawalang katiyakan, isang bagay ang tiyak, may nangyayari na higit pa sa kanilang nakikita. Sa tahimik na umaga, ang mga unang sinag ng araw ay tumama sa tubig ng Mar Morto. Sa kabila ng init ng araw, nararamdaman ng lahat ang kakaibang lamig na bumalot sa kampo. Si Elsia ay nagising ng mas maaga kaysa sa dati, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi matanggal. Habang sinusuri niya ang mga sample ng lupa sa bagong lagoon, isang bagay ang tumawag sa kanyang pansin. May nakita siyang kakaibang pattern sa isang bato na nakabaon malapit sa tubig. Agad niyang kinuha ang kanyang mga kagamitan upang masusing tingnan ito. Elias, tingnan mo ito, tawag niya. Lumapit si Elias at tumingin sa kanyang hawak. Ano ito? Mukhang. Ito'y ukit, sabi ni Elsia. Isang uri ng sinaunang inskripsyon. Ang kanilang interes ay lumalim habang nililinis nila ang ibabaw ng bato, na ngayon ay malinaw nang nagpapakita ng mga simbolo at teksto sa isang lumang wika. Hindi nagtagal, tumawag sila ng isang eksperto sa archaeology na bahagi rin ng team. Samantala, si Daniel ay bumalik muli sa lagoon upang makipag-usap sa mga lokal na mananampalataya. Sa kanyang puso, nadarama niya ang bigat ng mga inaasahan ng mga tao sa paligid niya. Pastor, narinig mo ba ang tungkol sa mga ukit na natagpuan ng mga siyentipiko? Tanong ng isang lalaki. Hindi pa, sagot ni Daniel habang itinatago ang kanyang pagkabigla. Ano ang sinasabi nila tungkol dito? Ang sabi nila, maaaring ito ay mula pa noong panahon ng mga propeta, sagot ng lalaki. Kung totoo iyon, maaaring may kaugnayan ito sa mga sinasabi ng Biblia. Dahil dito, naramdaman ni Daniel na kailangan niyang makipag-usap kay Elsia. Bagamat magkaiba ang kanilang pananaw, alam niyang maaaring may sagot ang siyensya na magbibigay linaw sa mga nangyayari. Sa loob ng tent ni Elias, si Elsia at ang archaeologist na si Miriam Cald ay abala sa pagsasalin ng mga nakalimbag na teksto sa bato. Ang mga simbolong ito ay mukhang Aramaic, sabi ni Miriam. Ngunit ang ilan ay tila mas lumapa sa inaasahan ko. May nasasabi ka bang malinaw? Tanong ni Elsia. Tumango si Miriam habang pinupunasan ang lente ng kanyang salamin. Ang bahagi ng tekstong ito ay tila naglalaman ng isang mensahe tungkol sa tubig na nagbibigay buhay. Isang tagumpay ng pag-asa at panibagong simula. Hindi mapigilan ni Elsia ang magtanong. May kinalaman ba ito sa Biblia? Tumango si Miriam. Maaaring mayroon. Ngunit kakailanganin pa ng mas malalim na pagsusuri. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Daniel, humahangos mula sa labas. Pasensya na kung istorbo ako, sabi niya, humihinal. Ngunit narinig kong may natagpuan kayong mga inskripsyon. May nalaman ba kayo? Tiningnan siya ni Elsia. Daniel, hindi ito simpleng bagay. Hindi tayo maaaring magmadali sa konklusyon. Hindi ako humihingi ng mabilis na sagot, sabi ni Daniel, ngunit kung ito ay may koneksyon sa mga nangyayari sa lagoon, kailangan nating malaman. Kinabukasan, nagpasya si Elsia at Miriam na maglakbay sa isang malapit na museo sa Jordan upang ikonsulta ang kanilang natuklasan sa isang mas bihasang eksperto. Iniwan nila ang site sa pamamahala ni Elias, habang si Daniel naman ay nagpaiwan upang magpatuloy sa pakikisalamuha sa mga lokal. Habang nasa daan, nagtanong si Miriam kay Elsia. Naniniwala ka ba sa mga himala? Hindi kaagad sumagot si Elsia. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana ng kanilang sasakyan,
ang tanawin ng disyerto ay tila nagbibigay ng tahimik na sagot. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Bilang isang siyentipiko, natutunan kong hanapin ang lohikal na paliwanag sa lahat. Ngunit sa lugar na ito parang ang lohika ay nagiging tahimik. Ngumiti si Miriam. Minsan, ang katahimikan ay may sinasabi rin. Habang wala si Nelsia at Miriam, nagkaroon ng isa pang pangyayari sa lagoon. Isang grupo ng mga lokal na bata ang naglaro malapit sa tubig. Biglang isa sa kanila ang nadulas at nahulog sa lagoon. Ang bata ay agad na nailigtas, ngunit ang kanilang mga magulang ay natakot. Ngunit sa kabila ng insidente, isang kakaibang bagay ang napansin ng ilan sa kanila. Ang bata, na may matagal ng sakit sa balat, ay tila gumaling ang mga sugat nito matapos mabasa ng tubig. Ang kwento ay kumalat ng mabilis, at ang lagoon ay mas naging sentro ng atensyon. Ang balita ay umabot kay Daniel, na muling bumalik upang makita ang lugar. Panginoon, bulong niya habang nakatingin sa tubig, kung ito man ay isang himala, turuan mo akong unawain ito. Sa gabi, bumalik si Nelsia at Miriam mula sa kanilang biyahe. Bitbit nila ang kumpirmasyon mula sa kanilang eksperto. Ang mga inskripsyon ay may koneksyon sa mga sinaunang teksto na tumutukoy sa tubig na nagdadala ng panibagong buhay. Ngunit bago pa nila maibahagi ang kanilang natuklasan, nasalubong sila ni Elias na mukhang balisa. May nangyari habang wala kayo, sabi ni Elias. Ano? Tanong ni Elsia, halos hindi makahinga. May bata na nahulog sa lagoon, sagot ni Elias. At may nangyaring tila isang paggaling. Napaupo si Elsia habang si Miriam ay tahimik na nagdasal. Ang bigat ng mga pangyayari ay nagsisimula ng tumama sa kanila. Ang misteryo ng Mar Morto ay hindi lamang tungkol sa agham o pananampalataya, ito ay tila isang pagsasanib ng dalawa. Sa pagtatapos ng araw, ang tanong ay hindi na lamang kung ano ang nangyayari, kundi kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga nakalimbag na mensahe, ang paggaling, at ang lumalalim na pananampalataya ng mga tao ay tila nagpapakita ng isang mas malalim na kwento na naghihintay pang maipaliwanag. Ang araw ay lumubog ng may kakaibang kulay sa ibabaw ng Mar Morto. Ang langit ay tila may kasamang mga lilim ng lila at ginto, na para bang isang pagpapaalala ng mahiwagang nangyayari sa lugar. Ang mga tao sa kampo, mga siyentipiko, lokal, at mga mananampalataya, ay nagsimulang magtipon-tipon, pinag-uusapan ang pinakahuling insidente, ang paggaling ng bata at ang lumalaking kwento ng himala ng tubig sa lagoon. Sa kabila ng lahat, si Elsia ay nasa kanyang tent, tahimik na nakatingin sa kanyang laptop habang sinusuri ang mga datos mula sa lagoon. Ngunit kahit anong pilit niyang unawain ang mga resulta, tila walang paliwanag na lohikal ang maibigay ang kanyang agham. Elsia, tawag ni Elias habang pumapasok sa tent. Bakit hindi ka sumasama sa mga tao? Lahat sila'y nasa lagoon, nanonood ng paglubog ng araw. Hindi tumingin si Elsia at patuloy na nag-type. Maraming datos na kailangang suriin, Elias. Hindi ko kayang mawala sa focus. Tumango si Elias, ngunit hindi umalis. Sa halip, tumingin siya sa labas ng tent at nagsabi, minsan, kailangan nating hayaan ang ating sarili na maramdaman ang mga nangyayari, hindi lamang isipin. Kung ano man ito, Elsia, mas malaki ito sa atin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Elsia. Isinara niya ang laptop at tumayo. Siguro tama ka, sabi niya at sumama kay Elias patungo sa lagoon. Pagdating nila sa lagoon, napansin ni Elsia ang hindi pangkaraniwang katahimikan ng karamihan. Ang mga tao ay nakatingin sa langit at halos lahat ay tila nagdarasal. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano ang kanilang nakikita, ngunit nang tumingin siya, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa kalangitan, isang bilog na parang halo na pumapaligid sa buwan. Anong nangyayari? Tanong niya kay Elias. Isang bihirang fenomenon, sagot ni Elias. Isang lunar halo, marahil dahil sa mga ice crystals sa atmosphere. Ngunit bago pa maipaliwanag ni Elias ng buo, may nagsalita mula sa karamihan. Ito ay tanda. Isang palatandaan mula sa Diyos. Ang boses na yon ay kay Daniel na nakatayo sa harapan ng grupo. Ang kanyang Biblia ay hawak-hawak niya habang tahimik niyang binasa ang isang talata. Ang mga tanda ay ipapakita sa kalangitan at sa lupa. Hindi niya sinabi ang partikular na aklat o bersikulo, ngunit sapat na ang kanyang boses upang magbigay ng kilabot sa mga nakikinig. Habang nakatingin ang lahat sa kalangitan, si Elsia ay tila nagiging alanganin. Lumapit siya kay Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Daniel, paano mo maipapaliwanag ito?
Sa tingin mo ba lahat ng ito ay konektado sa mga nangyayari sa lagoon? Tumingin si Daniel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pananampalataya. Elsia, hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng ito. Ngunit minsan, hindi natin kailangang intindihin. Minsan, kailangan lang nating maniwala. Napailing si Elsia. Hindi lahat ay kayang tanggapin ng basta-basta. Kung hindi natin maintindihan, paano natin maipapaliwanag ito sa iba? Ngumiti si Daniel. Siguro hindi natin kailangang ipaliwanag. Siguro ang tanong ay, ano ang ginagawa nito sa ating puso? Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang biglang may narinig silang tunog mula sa lagoon. Ang tubig ay tila gumalaw at isang malaking alon ang nabuo sa gitna. Sa kabila ng salin ng tubig, tila may liwanag na nanggagaling mula sa ilalim nito, na parang ang lagoon ay sumisibol ng sariling sinan. Anong nangyayari? Sigaw ni Elias habang tumatakbo papunta sa lagoon kasama ang ilang siyentipiko. Tingnan mo ang tubig, sagot ng isang lokal, ang kanyang tinig ay puno ng gulat at pagkamangha. Sa gitna ng lagoon, isang uri ng phosphorescence ang nagaganap, naglalabas ng malabughaw na liwanag. Sa ilalim ng tubig, tila may mga bagong halaman na lumilitaw, ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa dilim. Agad na lumuhod ang ilan sa mga lokal, na nanalangin at umiiyak. Ngunit si Elsia at Elias ay mabilis na kumilos, kumuha ng mga sample mula sa tubig upang suriin. Hindi ito normal, bulong ni Elsia habang iniabot ang sample kay Elias. Ang ganitong klaseng liwanag ay karaniwang nangyayari lamang sa mga dagat na puno ng plankton. Ngunit sa lugar na ito, impossible. Ngunit nangyayari ito, sagot ni Elias, hindi rin makapaniwala. Habang sinusuri ng mga siyentipiko ang lagoon, si Daniel ay nanatiling tahimik sa gilid, nakatingin sa liwanag. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tumayo siya, binuksan ang kanyang Biblia, at muling binasa ang Ezekiel. At ang tubig ay lalong dadaloy, at magkakaroon ng mga isda na gaya ng sa dagat. Habang binabasa niya ito, narinig niya ang boses ng isang batang babae sa likuran niya. Pastor, totoo bang milagro ito? Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng inosente, ngunit malalim na pag-usisa. Tumingin si Daniel sa bata at mumiti. Ano sa tingin mo? Ano ang sinasabi ng puso mo? Tingin ko po, ito ay mula sa Diyos, sagot ng bata. Tama ka, sabi ni Daniel. Ngunit tandaan mo, ang tunay na milagro ay hindi lamang kung ano ang nakikita natin, kundi kung paano nito binabago ang ating mga puso. Sa pagtatapos ng gabi, ang lagoon ay nanatiling maliwanag, ang bughaw na liwanag nito ay tila nagiging simbolo ng misteryo ng Mar Morto. Ang tanawin ay hindi lamang isang pang-agham na kababalaghan, kundi isang simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at pagbabago. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, alam ng lahat na ang mga tanong ay hindi pa tapos. Ano ang tunay na dahilan ng lahat ng ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap? Ang umaga ay dumating na may kakaibang bigat sa hangin. Ang lagoon ay nananatiling tahimik, ngunit ang bughaw na liwanag na nagbigay buhay sa gabi ay nawala na parang isang panaginip. Sa kampo, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain, ang mga siyentipiko ay sinusuri ang mga sample, habang ang mga lokal at mananampalataya ay nagtatalakayan kung ano ang tunay na kahulugan ng nangyayari. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, may dalawang tao ang nakadarama ng matinding pag-aalinlangan, si Elsia, na hindi pa rin makahanap ng paliwanag para sa mga nangyayari, at si Daniel, na nagsisimula ng questionin ang kanyang sariling pananampalataya. Habang naglalakad si Daniel sa paligid ng lagoon, naramdaman niya ang bigat ng mga inaasahan ng mga tao. Lumapit sa kanya ang isang lalaki, si Omar, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Pastor, ang mga tao ay naghihintay ng iyong salita, sabi ni Omar. Maraming naniniwala na ikaw ang magpapaliwanag sa lahat ng ito. Napailing si Daniel. Hindi ako propeta, Omar. Isa lang akong pastor na sinusubukang intindihin ang mga nangyayari tulad ng iba. Ngunit ikaw ang kanilang pag-asa, sagot ni Omar. Kung hindi ikaw, sino? Habang naglalakad papalayo si Omar, naramdaman ni Daniel ang lalong bigat ng kanyang sitwasyon. Sa loob-loob niya, tanong niya sa Diyos, bakit mo ako dinala rito kung wala akong sagot para sa kanila? Samantala, si Elsia ay abala sa tent ni Elias, sinusuri ang mga sample mula sa lagoon. Ngunit kahit gaano niya pilitin, wala siyang makitang lohikal na paliwanag para sa mga nangyayari.
Ang tubig ay puno ng asin, ngunit tila ito'y nagiging balanse sa ilang bahagi, na nagiging dahilan upang mabuhay ang mga isda at halaman. Ito'y hindi posible, sabi niya sa sarili, habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang resulta ng kanyang mga pagsusuri. Lumapit si Elias at umupo sa tabi niya. Mukhang masyado mong dinadamdam ang mga bagay, Lucia. Hindi ko ito maintindihan, Elias, sagot niya. Ang agham ay dapat may sagot para sa lahat. Ngunit ngayon, tila walang sinasabi ang datos. Paano ko ito maipapaliwanag? Baka naman hindi lahat ay kailangang maipaliwanag, sabi ni Elias. May mga bagay na mas malaki kaysa sa ating kaalaman. Napatingin si Elsia sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Sa loob-loob niya, naramdaman niyang baka tama si Elias, ngunit hindi niya ito kayang tanggapin. Kinahapunan, si Daniel at Elsia ay nagtagpo malapit sa lagoon. Ang lugar ay tahimik, maliban sa banayad na alon ng tubig. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin, sabi ni Daniel, binasag ang katahimikan. Tumingin sa kanya si Elsia, nagulat sa kanyang sinseridad. Akala ko ba ikaw ang pinakamatatag sa pananampalataya rito? Napangiti si Daniel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Lahat ng tao ay may sandaling nagdududa, Elsia. Akala ko handa ako sa lahat ng ito, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay napakaliit ko sa harap ng mga nangyayari. Tumango si Elsia. Pareho lang tayo. Ako rin, hindi ko alam kung paano harapin ito. Bilang siyentipiko, gusto kong mahanap ang sagot. Ngunit parang mas dumadami ang tanong kaysa sagot. Pareho silang natahimik, ngunit ang katahimikan ay tila isang uri ng koneksyon. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, naramdaman nilang pareho nilang hinahanap ang parehong bagay, ang katotohanan. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng panibagong insidente. Ang lagoon ay biglang naging mas aktibo, at may mga ulat na tila mas maraming halaman ang tumutubo sa ilalim ng tubig. Isa sa mga lokal ang nagtangkang sumisid upang tingnan ito ng mas malapitan, ngunit bigla siyang lumabas mula sa tubig, takot na takot. May nakita ako sa ilalim, sabi niya habang nanginginig ang boses. Parang mga ukit sa mga bato. Parang may mensahe. Ang balita ay kumalat agad, at si Elsia at Daniel ay parehong nagtungo sa lugar upang tingnan ang sinasabi ng lalaki. Si Elsia ay agad kumuha ng kanyang kagamitan upang maingat na pag-aralan ang mga bato sa ilalim ng lagoon. Sa tulong ng ilang lokal, nagtagumpay silang makakuha ng mga larawan ng mga ukit sa ilalim ng tubig. Habang tinitingnan ni Elsia ang mga larawan, si Daniel naman ay tumingin sa lagoon, tila nagdarasal ng tahimik. Maya-maya, lumapit siya kay Elsia. May nakita ka bang sagot? Tanong niya. Hindi ko pa alam, sagot ni Elsia habang tinitingnan ang mga larawan. Ngunit kung tama ang hinala ko, ang mga ukit na ito ay may kaugnayan sa mga nakaraang inskripsyon na nakita namin. Parang nagbibigay sila ng isang mensahe. Anong mensahe? Tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi ko pa alam, sagot ni Elsia. Ngunit may isang bagay akong napansin. Ang mga ukit ay tila naglalarawan ng tubig na dumadaloy mula sa isang mataas na lugar patungo sa isang mababang lugar, na parang sinasabing ang tubig na ito ay nagdadala ng buhay. Sa gabi, habang lahat ay abala sa kani-kanilang gawain, si Daniel ay muling naglakad-lakad sa paligid ng lagoon. Ang bughaw na liwanag na nawala kaninang umaga ay muling bumalik, ngunit mas mahina kaysa dati. Habang nakatingin siya sa tubig, naramdaman niya ang isang malalim na katahimikan na tila tumatawag sa kanya. Panginoon, bulong niya, kung ito man ay tanda mula sa iyo, turuan mo akong maunawaan. At kung ito'y hindi, bigyan mo ako ng lakas na harapin ang katotohanan. Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan at paghahanap ng sagot, si Elsia at Daniel ay natututo na minsan, ang krisis ng pananampalataya, maging ito man ay sa agham o sa Diyos, ay isang pagkakataon upang magtanong, maghanap at lumago. Ngunit ang mga tanong na ito ay tila mas malaki pa sa kanila, at ang sagot ay tila nasa malalim na bahagi ng Mar Morto, naghihintay ng tamang panahon upang maipahayag. Ang araw sa kampo ay nagsimula na namang sumikat, ngunit ang tensyon at pananabik sa paligid ng Mar Morto ay hindi nawala. Ang mga bagong natuklasang inskripsyon sa ilalim ng lagoon ay tila nagbibigay ng pahiwatig sa mas malalim na kasaysayan, ngunit ang kanilang tunay na kahulugan ay nananatiling misteryo. Sa gitna ng inday ng diskusyon, tahimik na naghahanda si Elsia para sa panibagong araw ng pagsusuri, habang si Daniel ay nagdasal sa kanyang sarili. Habang sinusuri ni Miriam ang mga imahe mula sa underwater cameras, napansin niya ang kakaibang detalye sa mga simbolo.
Hindi lahat ng mga ukit ay Aramaic, sabi niya habang tinuturo ang isang partikular na bahagi ng larawan. Kung hindi ito Aramaic, ano ito? Tanong ni Elsia habang pinupunasan ang kanyang salamin upang mas malinaw na makita ang screen. Proto-Kanaanite, sagot ni Miriam, ang kanyang boses ay puno ng excitement. Napakabihira ng ganitong klase ng mga inskripsyon, lalo na sa lugar na ito. Tumingin si Elias na nakatayo sa likod ni Miriam. May kahulugan ba ang mga simbolong ito? Tanong niya. Tumango si Miriam, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. May bahagi na mukhang naugnay sa tubig na nagbibigay buhay. May binanggit din tungkol sa isang dakilang pagbabalik, ngunit ang ibang bahagi ng inskripsyon ay masyadong sira para mabasa. Habang sinusuri ng grupo ang iba't ibang bahagi ng lagoon, si Daniel ay tahimik na nag-isip malapit sa tubig. Nang makita siya ni Elsia, lumapit siya upang makipag-usap. Parang ang lalim ng iniisip mo, sabi ni Elsia habang tumatabi sa kanya. Ang mga inskripsyon, sabi ni Daniel, tila konektado sa mga propesya na matagal ko nang pinag-aralan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ngayon nangyayari ang mga ito. Baka naman may kinalaman ito sa mga natural na pagbabago, sagot ni Elsia. Hindi ba't maraming hindi inaasahang fenomena ang nangyayari sa mundo? Ngunit umiling si Daniel. Baka hindi ito aksidente. Baka paalala ito na ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Biglang dumating si Elias, humahangos mula sa tent. May nangyayari sa kabilang lagoon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng excitement. Isa pang lagoon ang nagpakita ng mas maraming isda, at tila may koral na tumutubo sa ilalim. Nagmadali ang grupo upang puntahan ang bagong lagoon. Pagdating nila, kitang-kita ang pagbabago. Sa ilalim ng malinaw na tubig, makikita ang mga maliliit na koral na unti-unting bumubuo. Sa ibabaw, ang mga isda ay tila mas aktibo, na parabang ang lagoon ay nagiging mas buhay kaysa dati. Habang si Elias at ang iba pang mga siyentipiko ay abala sa pagkuha ng mga sample, si Daniel at Elsia ay muling nag-usap sa gilid ng lagoon. Sa tingin mo, ano ang dahilan ng lahat ng ito? Tanong ni Elsia. Hindi ko alam, sagot ni Daniel, ngunit ang nararamdaman ko ay may mas malalim na dahilan kaysa sa nakikita natin. Sa gabi, bumalik sila sa kampo dala ang mga bagong sample mula sa lagoon. Habang iniimbestigahan ni Elsia at ng kanyang team ang mga natuklasan, si Miriam ay abala sa pagsasalin ng iba pang bahagi ng mga inskripsyon mula sa ilalim ng lagoon. May isa pang bahagi na tila nagbibigay ng direksyon, sabi ni Miriam habang tinitingnan ang isang digital scan ng bato. May binabanggit tungkol sa isang mataas na lugar na pinagmumulan ng tubig. Tumingin si Daniel. Pinagmumulan ng tubig. Posible bang may kinalaman ito sa pinagmulan ng mga pagbabagong ito? Hindi natin alam, sabi ni Miriam, ngunit maaaring may koneksyon. Kailangan nating hanapin ang lugar na ito. Kinabukasan, nagpasya ang grupo na sundan ang direksyon na tinutukoy ng mga inskripsyon. Ayon sa pagsasalin ni Miriam, ang mataas na lugar ay posibleng nasa hilaga ng lagoon, malapit sa isa pang bahagi ng Mar Morto. Habang naglalakbay sila patungo sa lugar, si Elsia at Daniel ay nagkaroon ng mas malalim na pag-uusap. Daniel, tanong ni Elsia, ano ang nagdala sa iyo sa landas ng pagiging pastor? Napangiti si Daniel, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng alaala. Lumaki ako sa isang lugar na puno ng kabuluhan. Nakita ko kung paano nawawala ng pag-asa ang mga tao. Kaya nang maramdaman ko ang tawag ng Diyos, alam kong kailangan kong gawin ang lahat upang magbigay ng pag-asa sa iba. Tumango si Elsia. Nakakabilib ang pananampalataya mo. Ako, kahit kailan, hindi ko naranasan ang ganoon. Para sa akin, ang agham ang aking pananampalataya. Ang pananampalataya at agham ay hindi magkalaban, sabi ni Daniel. Pareho silang naghahanap ng katotohanan, ngunit magkaiba ang paraan ng kanilang pagtanong. Pagdating nila sa lugar, natagpuan nila ang isang maliit na kuweba na tila nabanggit sa inskripsyon. Sa loob, may mga bagong ukit na tila nagbibigay ng mas malinaw na mensahe. Sa tubig na ito, darating ang bagong buhay. Sa liwanag nito, magbubuklod ang lahat. Si Elsia, habang binabasa ang mga salita, ay naramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang puso. Ang ibig bang sabihin nito ay ang tubig ng lagoon ay may espesyal na layunin? Tumingin si Daniel sa kanya. Baka hindi lamang tubig ang may layunin. Baka tayong lahat ay bahagi nito. Ang kanilang natuklasan sa kuweba ay nagdala ng bagong liwanag sa kanilang misyon, ngunit kasabay nito, mas dumami ang tanong kaysa sagot.
Sa bawat hakbang, tila ang Mar Morto ay nagbibigay ng mensahe mula sa nakaraan, isang mensahe na maaaring baguhin hindi lamang ang lugar na ito kundi pati na rin ang pananaw ng mga taong naroroon. Ang liwanag ng umaga sa Mar Morto ay tila mas malinaw kaysa sa mga nakaraang araw, ngunit ang hangin ay puno ng kakaibang tensyon. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang misyon sa kuweba, nararamdaman ng lahat na sila'y papalapit na sa isang mas malaking rebelasyon. Ang mga natagpuan sa kuweba ay naging sentro ng diskusyon sa kampo, at ang bawat isa ay tila may kanya-kanyang interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng mga inskripsyon. Habang abala si Elsia sa pagsusuri ng mga bagong sample na kinuha mula sa lagoon, si Daniel ay tahimik na nagmamasid mula sa gilid ng kanyang tent. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kabila nito, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Lumapit si Elias sa kanya, hawak ang isang tasa ng kape. "Hindi ka ba natutulog, Pastor?" tanong ni Elias habang iniabot ang tasa kay Daniel. "Hindi masyado," sagot ni Daniel. "Maraming tanong sa isip ko na hindi ko maalis." "Pareho lang tayo," sabi ni Elias. "Ang mga natuklasan natin dito ay hindi lamang hamon sa agham, kundi pati na rin sa pananampalataya." Napangiti si Daniel. "Sa tingin ko, ang pananampalataya at agham ay hindi talaga magkalaban, Elias. Sa halip, nagiging buo sila kapag magkasama." Samantala, si Miriam ay patuloy na nagsasalin ng mga nakuhang inskripsyon mula sa kuweba. Sa gitna ng kanyang gawain, tumawag siya kina Elsia at Daniel. "Kailangan niyong makita ito," sabi niya habang itinuturo ang screen ng kanyang laptop. Agad na lumapit si Elsia at Daniel. "Ano ang nakita mo?" tanong ni Elsia. "Ito," sabi ni Miriam habang tinuturo ang isang linya sa salin. Ang linya ay nagsasaad, sa tamang panahon, ang tubig ay magiging sagisag ng pag-asa. Ngunit bago yon, may darating na pagsubok. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkalito. "Pagsubok?" tanong ni Daniel. "Ano ang ibig sabihin nito?" "Hindi ko alam," sagot ni Miriam. Ngunit tila ito ay babala o marahil isang paalala. Ang misteryo ay lalong lumalim nang dumating ang balita mula sa isa pang bahagi ng lagoon. Ang tubig sa ibang lugar ay biglang naging mapula na parang dugo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, naguguluhan sa kakaibang pagbabago. Si Elsia at Elias ay mabilis na tumungo sa lugar upang kumuha ng sample. "Bakit ito nangyayari?" tanong ni Elsia habang sinusuri ang tubig. "Marahil isang uri ng algae bloom," sagot ni Elias, bagamat ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa ganitong kapaligiran, hindi ito pangkaraniwan. Habang sinusuri nila ang tubig, dumating si Daniel kasama ang ilan sa mga lokal. Ang mga tao ay nagmumukhang natatakot at ang ilan ay nagdasal. "Pastor, ito ba ay isang sumpa?" tanong ng isang babae, halos umiiyak. "Hindi ito sumpa," sagot ni Daniel, subalit hindi rin niya kayang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. "Siguro ito ay bahagi lamang ng plano ng Diyos." Kinahapunan, habang ang buong kampo ay nagkakagulo tungkol sa tubig na tila naging dugo, isang panibagong kaganapan ang naganap. Sa gitna ng lagoon, isang malaking pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng tubig. Ang liwanag ay tumagal ng ilang segundo bago nawala, ngunit iniwan nito ang lahat ng nakasaksi na tulala at takot. Si Elsia, Elias, at Daniel ay agad na tumungo sa lagoon upang suriin ang nangyari. "Hindi ko pa nakikita ang ganito," sabi ni Elias habang tinitingnan ang tubig. "Walang kahit anong kemikal o natural na proseso ang maaaring magpaliwanag sa liwanag na iyon," dagdag ni Elsia. Samantala, si Daniel ay tahimik na nakatayo sa gilid, nagdarasal. Nang matapos siya, lumapit siya sa kanila. "May pakiramdam ako na ang nangyayari rito ay hindi lamang tungkol sa tubig o inskripsyon," sabi niya. "Ito ay isang mensahe, isang tawag sa ating lahat." "Tawag para saan?" tanong ni Elsia. "Tawag para magbago," sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. "Para magkaisa, para muling mahanap ang ating pananampalataya sa gitna ng lahat ng ating pagdududa." Sa sumunod na araw, bumalik sila sa kuweba upang muling suriin ang mga inskripsyon. Sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila ang mas malinaw na mensahe sa isa sa mga bato. Sa tubig na ito, magkakaroon ng pagbabagong magdadala ng kapayapaan. Ngunit ang pagbabago ay may kalakip na sakripisyo. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanilang lahat. Habang si Elsia ay tahimik na iniisip ang kahulugan ng sakripisyo, si Daniel ay nagdasal sa sarili.
Nararamdaman nila na ang kanilang misyon ay papalapit na sa pinakatampok na bahagi nito, ngunit kasabay nito, nararamdaman din nilang may paparating na pagsubok. Habang lumalalim ang gabi, nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ng lagoon. Ang bughaw na liwanag mula sa tubig ay muling lumitaw, ngunit ngayon ay mas malakas kaysa dati. Sa gitna ng liwanag, tila may nakikita silang anino sa ilalim ng tubig, isang anyo na hindi malinaw ngunit tila nagbibigay ng mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ang mga tao ay lumuhod sa tabi ng lagoon, nagdarasal at umiiyak. Si Daniel ay nanatili sa harapan ng grupo, hawak ang kanyang Biblia, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, hinayaan niyang ang katahimikan ng gabi at ang liwanag ng tubig ang magsalita para sa lahat. Sa dulo ng gabi, habang ang mga tao ay nag-uwian na, si Elsia ay nanatiling nakatayo sa tabi ng lagoon, tahimik na pinagmamasdan ang liwanag. Lumapit si Daniel sa kanya. "Anong iniisip mo?" tanong niya. "Na siguro tama ka," sagot ni Elsia. "Siguro hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag. Siguro kailangan lang nating tanggapin." Ngumiti si Daniel. Minsan, ang pagtanggap ay ang unang hakbang sa pananampalataya. Ang Mar Morto ay tila nagiging sentro ng isang kwento na mas malaki kaysa sa kanilang lahat. Habang ang bughaw na liwanag ay patuloy na nagbibigay ng misteryo at inspirasyon, nararamdaman nilang papalapit na sila sa kasagutan, isang sagot na maaaring magbago sa lahat. Ang hangin sa paligid ng Mar Morto ay tila mas mabigat kaysa sa mga nakaraang araw. Habang ang mga tao sa kampo ay abala sa kani-kanilang gawain, nararamdaman ng lahat na ang nangyayari sa lagoon ay papalapit na sa isang hindi maipaliwanag na kaganapan. Ang bughaw na liwanag mula sa tubig ay patuloy na nagiging mas malakas, at ang mga pagbabago sa paligid ay nagdulot ng iba't ibang emosyon, kasiyahan, takot, at pagkamangha. Kinabukasan, dumating ang mas maraming tao mula sa mga kalapit na bayan. Ang balita tungkol sa himala ng Mar Morto ay kumalat na sa mga lokal na komunidad. Ang lagoon ay naging isang lugar ng peregrinasyon, at ang mga tao ay nagtipon upang manalangin, umaasang makakita ng pagbabago o sagot sa kanilang mga tanong. Habang abala si Elsia sa pag-aaral ng bagong datos, si Daniel ay nakatayo sa gitna ng mga tao, nagbibigay ng payo at panalangin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nararamdaman niyang siya mismo ay nangangailangan ng malinaw na direksyon mula sa Diyos. "Panginoon," bulong niya habang nakatingin sa lagoon, "kung ito man ay tunay na tanda mula sa iyo, ipakita mo sa amin kung ano ang dapat naming gawin." Habang lumalalim ang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng lagoon, tila nagkaroon ng isang malakas na alon na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang lahat ng tao ay napatingin habang ang bughaw na liwanag ay naging mas maliwanag, halos hindi na kayang tingnan. "Anong nangyayari?" sigaw ni Elias habang mabilis na tumakbo patungo sa lagoon. Si Elsia, na abala sa pagkuha ng sample, ay biglang tumigil. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gitna ng tubig. "Hindi ko alam," bulong niya. Ngunit ang ganitong klase ng liwanag hindi ito natural. Biglang lumabas mula sa tubig ang isang kakaibang imahe, isang anino na tila hugis tao, ngunit hindi malinaw. Ang mga tao ay napatigil, ang ilan ay lumuhod at nagdasal, habang ang iba ay nanatiling nakatulala sa kanilang nakita. "Pastor," sigaw ng isang babae. "Ito ba'y tanda mula sa Diyos?" Si Daniel ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang puso ay pumintig ng mabilis. "Hindi ko alam," sabi niya, "ngunit kung ito'y isang tanda, ito'y dapat magbigay ng pag-asa." Samantala, si Elsia at ang kanyang team ay nagmadaling kumuha ng mas maraming datos mula sa lagoon. Ang kanilang mga kagamitan ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa temperatura ng tubig at konsentrasyon ng asin. "Elias," sabi ni Elsia, "ang tubig ay tila nagbabago sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ito'y parang isang ganap na ecosystem na nabubuo sa ilalim." "Isang bagay na imposible," sagot ni Elias. "Ngunit nangyayari ito sa harapan natin." Habang abala ang grupo sa pag-aaral, isang bata ang lumapit kay Daniel. "Pastor," sabi ng bata, hawak ang kamay ng kanyang ina, "bakit nagbabago ang tubig?" Tumingin si Daniel sa bata, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. "Ang tubig ay nagpapakita ng isang bagay na hindi natin lubos na nauunawaan," sabi niya. "Ngunit anuman ang dahilan, ito ay para ipaalala sa atin na may pag-asa." Habang lumalalim ang gabi, ang bughaw na liwanag mula sa lagoon ay naging mas malakas, na parang sumasakop sa buong kampo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid ng tubig, nagkakantahan at nagdarasal.
Si Elsia, na dati puno ng pagdududa, ay napatigil at napaisip habang pinagmamasdan ang eksena. Lumapit si Daniel sa kanya. "Hindi ko akalain na makikita kita rito," sabi ni Daniel, ang boses niya ay puno ng sinseridad. "Hindi ko rin akalaing mananatili ako rito," sagot ni Elsia. Ngunit sa lahat ng nangyayari, parang may mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Ngumiti si Daniel. "Minsan, hindi natin kailangang hanapin ang lahat ng sagot. Minsan, kailangan lang nating maniwala." Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagkaroon ng mas malaking kaganapan. Ang lagoon ay tila kumulo, at ang bughaw na liwanag ay sumabog pataas sa kalangitan, na parang isang haliging liwanag na umabot sa mga ulap. Ang lahat ng tao ay napaluhod sa takot at pagkamangha, habang si Daniel ay tahimik na nagdasal. "Panginoon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?" bulong niya. Maya-maya, ang liwanag ay unti-unting nawala at ang lagoon ay bumalik sa normal. Ngunit sa paligid ng tubig, makikita ang mga bagong halaman na tumubo at ang bilang ng mga isda ay mas dumami. Ang lugar na dating tigang ay tila nagiging isang paraiso. Sa umaga, habang ang kampo ay abala sa pagsusuri ng bagong mga pagbabago, si Elsia ay muling tumingin sa kanyang mga datos. Sa kabila ng lahat ng natuklasan, alam niyang hindi na lamang ito tungkol sa agham. "Elias," sabi niya, "siguro tama si Daniel. Siguro hindi lahat ng bagay ay may lohikal na paliwanag." Tumango si Elias. "Minsan, ang agham ay hindi sapat para ipaliwanag ang mga bagay na mas malaki sa atin." Sa dulo ng araw, si Daniel ay tumayo sa harapan ng lagoon kasama ang mga tao. Hawak niya ang kanyang Biblia, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, nagsalita siya mula sa kanyang puso. "Ang nangyayari rito ay higit pa sa ating maunawaan," sabi niya. Ngunit ito'y isang paalala na sa gitna ng kawalang pag-asa, may pag-asa. Sa gitna ng ating pagdududa, may pananampalataya. At sa gitna ng kawalang katiyakan, may Diyos na gumagabay. Habang ang araw ay lumubog sa likod ng Mar Morto, naramdaman ng lahat ang isang kakaibang kapayapaan. Ang lagoon, na dating simbolo ng kawalan ng buhay, ay naging sagisag ng bagong simula. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa ibabaw ng lagoon, na tila mas malinaw at mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Ang tubig, na dati puno ng asin at walang buhay, ay ngayoy puno ng isda at halaman. Ang paligid ng Mar Morto, na dati tigang at walang sigla, ay tila nagkakaroon ng bagong buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nararamdaman ng lahat na ang kanilang misyon ay umabot na sa ruro. Si Elsia ay tahimik na nakatayo sa tabi ng lagoon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malumanay na galaw ng tubig. Ang mga datos na nakuha niya sa mga nakaraang araw ay nasa kanyang laptop, ngunit hindi na niya ito binuksan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang agham upang maipaliwanag ang lahat ng nakita niya. Lumapit si Daniel sa kanya, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. "Hindi ko na nakikitang abala ka sa iyong laptop," sabi niya habang inaabot ang tasa. Napangiti si Elsia. "Siguro napagod na ako sa paghahanap ng paliwanag. Parang ang lahat ng nangyayari rito ay hindi basta-basta mahahanap sa mga libro o sa datos." Tumango si Daniel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakaunawa. Minsan, ang pagtanggap sa misteryo ay bahagi ng pagtuklas ng katotohanan. Habang abala ang kampo sa pag-aayos ng kanilang mga gamit para sa pagbabalik, dumating si Miriam na may hawak na pinakabagong salin mula sa mga inskripsyon sa kuweba. "Kailangan niyo itong makita," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng excitement. Agad na lumapit si Elsia at Daniel sa kanya. "May bagong bahagi ng inskripsyon na hindi natin napansin dati," sabi ni Miriam habang itinuturo ang screen ng kanyang laptop. Sinasabi nito, ang tubig na ito ay hindi lamang para sa lugar na ito, kundi para sa lahat ng mga nangangailangan. Ito'y sagisag ng pag-asa na dapat ibahagi. Ang mga salita ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang misyon. Para kay Daniel, ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay dapat maging buhay, hindi lamang isang paniniwala. Para kay Elsia, ito ay isang mensahe na ang agham ay hindi lamang para sa kaalaman, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Kinahapunan, bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay, nagtipon ang lahat sa paligid ng lagoon. Si Daniel, na naging sentro ng pag-asa para sa maraming tao, ay tumayo sa harapan ng grupo. "Lahat tayo ay tinipon sa lugar na ito dahil sa isang himala," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. "Ang nangyari rito ay isang paalala na sa gitna ng kawalan ng buhay, ang Diyos ay kayang magbigay ng bagong simula.
Nagpatuloy siya, ngunit hindi tayo tinawag upang itago ang biyayang ito para sa ating sarili. Ito ay isang mensahe ng pagbabago, ng pag-asa, at ng pagkakaisa. Dalhin natin ito sa mga lugar kung saan kinakailangan ang liwanag na ito. Habang nagsasalita si Daniel, si Elsia ay tahimik na nakikinig mula sa likuran. Ang mga salitang naririnig niya ay tila sumasalamin sa kanyang sariling karanasan. Sa loob-loob niya, naramdaman niyang nagbago na siya, hindi lamang bilang isang siyentipiko, kundi bilang isang tao. Sa kanilang huling gabi sa kampo, si Elsia at Daniel ay nag-usap sa tabi ng lagoon. Ang bughaw na liwanag mula sa tubig ay malumanay na kumikislap, parang isang huling paalam. Daniel, sabi ni Elsia, salamat sa pagiging matyaga sa akin. Hindi madali ang makipag-usap sa isang taong tulad ko. Napangiti si Daniel. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang bawat isa sa atin ay may sariling paraan ng paghahanap ng katotohanan. Ngunit natutunan ko ang isang bagay, sabi ni Elsia. Ang pananampalataya at agham, kahit gaano kalayo ang tingin natin sa kanila, ay parehong naglalayong maunawaan ang mundo. At marahil, hindi natin kailangang pumili sa pagitan ng dalawa. Masaya akong narinig mo iyan mula sa sarili mo, sagot ni Daniel. Sa umaga, habang ang grupo ay naghahanda ng umalis, ang lagoon ay nanatiling tahimik. Ang mga isda ay lumalangoy ng malaya, at ang mga halaman sa ilalim ng tubig ay tila mas naging makulay. Ang Mar Morto, na dating simbolo ng kawalan ng buhay, ay naging sagisag ng panibagong simula. Habang papaalis si Elsia mula sa kampo, huminto siya sa tabi ng lagoon at tumingin sa tubig. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagong pananaw, isang pagsasama ng agham at pananampalataya na hindi niya naisip na posible dati. Si Daniel naman ay nanatiling tahimik habang tinatanaw ang lugar. Sa kanyang isip, alam niyang ang Mar Morto ay naging isang bahagi ng mas malaking kwento, isang kwento ng pag-asa, pananampalataya, at pagbabago. Habang ang kanilang mga sasakyan ay dahan-dahang umaalis, ang lagoon ay nanatiling tahimik, ang bughaw na liwanag nito ay nagiging isang alaala ng mga himalang naganap. Sa bawat isa sa kanila, ang Mar Morto ay hindi na lamang isang lugar sa mapa, kundi isang sagisag ng isang kwento na magpapatuloy na magbigay ng inspirasyon sa marami. Katapusan. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, mag-iwan ka ng komento gamit ang salitang himala para malaman naming nandito ka hanggang sa wakas. Gusto naming malaman kung sino ang mga tunay na nakaabot sa dulo ng kwentong ito. Salamat sa panonood at suporta mo.